Shalom Alaikum. Shalom Alaikum. Isang pinagpalang araw ng Biyernes. We are here again bilang pagsunod sa sinasabi ng Biblia, what the Bible is saying in 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 3. Sinasabi, proclaim the word, be persistent, whether it is convenient or inconvenient. Convince, reprimand, encourage through all patience and teachings. For the time will come when people will not tolerate sound doctrine, but following their own desires, and in insatiable curiosity will accumulate teachers, and will stop listening to the truth and will be diverted to myths. 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 4. So that's why. So our Catholic daily gospel reading is taken from the gospel according to Saint Luke chapter 10 verse 13 to 16. Glory to you, Lord. Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty deeds done in your midst had been done in Tyre and Sidon, they would long ago have repented, sitting in sackcloth and ashes. But it will be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment than for you. And as for you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You will go down to the netherworld. You will go down to the netherworld. Whoever listens to you listens to me. Whoever rejects you rejects me. And whoever rejects me rejects the one who sent me. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, yun ang Ebanghelyo ngayon. Kahapon na Ebanghelyo ng ating simbahan na binabasa sa buong daigdig sa lahat ng mga parokya o mga simbahang Katoliko. Ang binabanggit kahapon or reference kahapon ay ang na ginamit ng Panginoon is ang Sodoma. So, binanggit niya kahapon patungkol sa Sodoma. Parang napupuna ko from last previous days ay puro rejection sa Panginoon ang ipinapakita. At dito, itong kasunod is about sa Chorazin, Bethsaida at sa Capernaum. Yung hindi nila pagtanggap sa Panginoong Jesucristo, and then kinote ng Panginoong Jesucristo na naman ang Old Testament reference niya na galing sa Joel chapter 4. Makikita natin sa Joel chapter 4 about din sa Tyre and Sidon. So nung nakalipas, yun nga kahapon, about Sodom na binanggit ng Panginoong Jesucristo. So ibig sabihin na sabi ko nga na kung gaano katotoo ang nangyari noong panahon ng Sodoma, ibig sabihin ipinapakita ng Panginoon na kung hindi natin siya tanggapin, kung hindi natin siya kilalanin, ang mangyayari sa atin ay magiging katulad din ng sa Sodoma at Gomora. Yan nga, binasa natin yung background doon sa Genesis chapter 18, mga kapatid.
kung saan si Abraham ay nakipag-bargain doon sa mga lingkod ng Diyos na kanyang isinugo kay Abraham. So, since si Abraham ay naroon sa Sodoma, ang kanyang pamangkin na si Lot ay nakipag-bargain si Abraham from the number na 40, kung may mga sasampalataya na mga 40 katao, 40 katao, ay gugunawin ba ang Sodoma? Sabi sa kay Abraham, hindi. But nung tiningnan nila, walang 40 na sumasampalataya. So, in Genesis chapter 18, verses 16. Then, hanggang sa pababa ng pababa, yung pakipag-bargain ni Abraham hanggang sa umabot sa 5 na lamang. So, pagdating sa 5 ay walang sumasampalataya na 5, kundi ang pamilya na lamang ni Lot at ang kanyang 2 anak at yung asawa at si Lot subali. And then yung kanyang yun yung mga sumasampalataya lang. So, ang nangyari sa Sodoma at Gomorrah ay talagang itinuloy yung judgment sa kanila. At napatunayan nga ng mga archaeologists, na mga scientists na talagang ang Sodoma at Gomorrah ay nag-exist. At ibig sabihin, nagpapatunay na totoo ang nangyari sa Sodoma at Gomorrah. And then ngayon, ito na naman ang binanggit ng Panginoon about sa Tyre and Sidon, na ito yung binabanggit doon sa Joel chapter 4. So, the same scenario na ang sinasabi ng Panginoon, sabi niya, woe to you, Chorazin, woe to you, Bethsaida, for if the mighty deeds done in your midst had been done in Tyre and Sidon, kung yung mga himala na ginawa ng Panginoon, ng mga alagad sa Chorazin at saka sa Bethsaida, ay ginawa sa Tyre and Sidon, baka nagkaroon ng chance na magsisi at tumalikod yung mga tao sa kanilang mga kasalanan at nagsuot sila ng sako at naglagay sila ng abo sa kanilang ulo bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Pero ang Bethsaida at Chorazin ay nagmamatigas sa Panginoon. So, the same scenario with kahapon na binanggit ng Panginoon, na kapag hindi natin tinanggap ang Panginoong Jesucristo is on the judgment day, hindi naman ngayon ayan ang kagandahan sa Panginoon, ang kagandahan sa Panginoon sapagkat hindi niya tayo pupersahin na tatanggapin natin siya. Hindi niya tayo pinupersa na kilalanin natin siya. Nagpapakilala ang Panginoon sa atin sa maraming paraan, of course, sa banal na kasulatan, sa mga himala na ginagawa niya, patuloy, nagpapakilala siya, hindi niya tayo pinupersa na sampalatayanan natin siya at kilalanin. Pero despite na ipinapakilala siya ng banal na kasulatan, nagpapakilala siya sa maraming paraan sa pamagitan ng simbahan, nagpapakilala siya sa mga himala at mga kababalaghan na ginagawa niya patuloy hanggang sa kasalukuyan, sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan ay siya yung Hebrew chapter 13 verse 8 that Jesus is the same yesterday, today, and forever. So patuloy siya nagpapakilala. On the judgment day, hindi tayo karakaraka inahatulan ng Panginoon dahilan dun sa rejection natin. Pero sinasabi niya, on the judgment day, sabi dito, but it will be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment day than for you. Kasi itong Tyre at Sidon ay napangaralan sila ng mabuting balita. Nagawan sila ng himala ng Panginoong Jesucristo. So they have a chance to believe.
Pero yung Tyre at Sidon ay hindi sila napangaralan. Hindi sila nakarinig ng mabuting balita about sa Panginoong Jesucristo. So, kaya nga sinasabi dito, it is more tolerable for Tyre and Sidon than for you, Bethsaida and Chorazin. So the same with us, lalo ma-apply din natin itong ebanghelyo ito sa atin, sapagkat ang mabuting balita, ang ebanghelyo patungkol sa Panginoong Jesucristo ay naipangaral na patungkol para sa atin. Narinig na natin, nakaririnig na tayo. Compare to Tyre and Sidon. Kasi it was yung Tyre and Sidon during the Old Testament time. Pero itong Bethsaida at Chorazin, nakarinig sila ng mga himala at kababalaghan na nagpapatunay na ang Panginoong Jesucristo ay siyang Mesiyas. Isinugo, the anointed, hinirang. At ang Panginoong Jesucristo na ito ay, it is not just merely human being, sapagkat sa Old Testament pa lang ay pinapakilala na siya ng Old Testament sa banal na kasulatan na siya ay Diyos. Kaya nga makikita din natin sa Bagong Tipan na siya ay nagkatawang tao. Na kapag ginagamit yung term na nagkatawang tao, because he has other nature prior siya magkatawang tao, mga kapatid. Kaya yung sinasabi sa John chapter 1 verse 1 to 3 and then sa verse 14. Yan ang mga palagi natin itong inuulit-ulit. So, sinasabi dun sa John chapter 1 verse 1 to 3, di ba? Memorize naman siguro ng marami na yan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Dun sa verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. And then sinasabi yun, doon sa kung babasahin natin sa verse, kasunod ng verse of verse 4, He was with God in the beginning. He was with God in the beginning. And without Him, nothing is created. At kung hindi dahilan sa Kanya, ay walang nalikha. Then, yung mga references, Hebrews chapter 1, verse 3, and then verse 8, Colossians chapter 2, verse 9, mga kapatid, Titus chapter 2, verse 13, Isaiah chapter 7, verse 14, Isaiah chapter 9, verse 6. So makikita natin doon, mga kapatid, na ang Panginoon Kristo ay nagkatawang tao. Kaya nga kung patuloy natin siyang i-reject, by not believing or by not accepting Him, sa ngayon ay hindi niya tayo hatulan, mga kapatid. Because there is a time for judgment, there is a time of proper judgment. Kaya nga dito ang kasunod na sinasabi, paano nagkatawang tao, Gilasyo? Ay, hindi mo pa ba nabasa, Gilasyo, ito iglesia, ito sigurado si Gilasyo. Hindi mo pa ba nabasa yung John chapter 1, verse 1 to 3, and then verse 14? Hindi mo ba nabasa yun? Nakapag-aral ka ba ng high school or college? Okay, so, kung sinasabing Ama, anong problema doon? Okay. Di mo ba nabasa yung Hebrews 1:8 in your own? Obviously, ganyang reasoning, Gilasyo, is reasoning ng iglesia yan. Or maaring isa kang miyembro ng ni Charles Taze Russell. Importante yung kinalaman sa pag-aaral ng high school or college kasi doon na-discuss yung about sa grammar. Kaya sinasabi ko yung tinatanong ko yan sa iyo sapagkat para kung naiintindihan mo ba yung sinasabi sa John chapter 1 verse 1 to 3 hanggang verse 14. Kasi yung mga taong nagdi-deny na ang Panginoong Kristo ay nagkatawang tao. Okay, mabuti kung nagbabasa ka ng Biblia. So, mga kapatid,
Kaya nga pagdating dito, and as for you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You will go down into the netherworld. So, makikita natin dito mga kapatid, nasasabi niya, ito yung, actually na ba, reference dun sa aklat ni Isaias, yung patungkol sa Capernaum, yung kanyang pagmamataas. So, it was in the Old Testament, in the book of Prophet Isaiah. And then makikita natin dito mga kapatid, ang kasunod is verse 16, whoever listens to you, listens to me. Whoever rejects you, rejects me. And whoever rejects me, rejects the one who sent me. Okay? Sabi ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, ang original na kausap dito niya ay ang kanyang mga lagad. Okay, mga kapatid? Whoever rejects you, rejects me, and whoever rejects me, rejects the one who sent me. So ngayon, wala na ang Panginoong Jesucristo, wala na ang mga lagad. Then, who can claim this verse sa ating kapanahunan? Especially ngayon, mga kapatid, na ang dami-dami ng mga sektang nagsisilipana at nagpapahayag na sila ang totoo gamit ang Biblia. Ha? Okay? Pamilya Gilasio TV, nag-send sa kanya ang ama, hindi naman obvious yun. Okay? Dito muna tayo sa verse 16 mga kapatid. Sabi niya, whoever listens to you, ang kausap niya mga lagad, listens to me. Whoever rejects you, rejects me. So wala na yung mga lagad ngayon. Wala na ang Panginoon Jesucristo, nakalukluk na siya sa kanan ng Ama, mga kapatid. Sino ngayon yung may authority to claim this verse na kapag hindi natin sila pinapakinggan, ay hindi natin pinapakinggan ang Panginoon Jesucristo. Na kapag hindi natin sila sinusunod, ay hindi natin sinusunod ang Panginoon Jesucristo, maging ang nagsugo sa Kanya maging ang Ama na nagsugo sa Kanya. Diba? Ganyan na lang ang pag-ibig ng Diyos, kaya sinugo niya Kanyang bugtong na anak. John 3:16. Kung titingnan natin, marami na pong mga sekta at denominasyon ang nagsilipana sa kasalukuyan, mga kapatid. And they all claim they were true based sa kanilang paggamit at pag-aangkin ng mga talata sa Biblia. Pero kung i-check natin itong verse 16, sino yung rightful na maaring makaangkin ng authority na ito na ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga lagad? Since wala na yung Panginoon, wala na yung mga lagad. Kung titingnan natin mga kapatid, only the Catholic Church can claim the authority of this passage. Alam niyo kung bakit? Kasi kung titingnan natin, from the very beginning, from the apostles, hanggang sa kasalukuyan mga kapatid, tayo lang na Catholic Church ang may tinatawag na unbroken connection, unbroken link from the apostles up to the present na mga leaders natin sa simbahan. Actually, kung titingnan natin sa kasaysayan, from St. Peter up to Pope Francis, meron na po tayong 266 popes. So therefore, ang authority na ito mga kapatid ay hindi matatagpuan sa ibang mga sekta at denominasyon kundi sa Catholic Church lamang. Kasi meron tayong tinatawag na unbroken link. Matrace natin yung pinagmula natin. Ngayon kung titingnan natin itong mga sekta, lahat ng mga sekta at denominasyon na nagpo-protest against the Catholic Church, makikita natin, halimbawa, umpisahan natin sa pinaka-oldest, di ba, yung Lutheran Church. Ang Lutheran Church, si Martin Luther ang nagtatag noong 1517. Nagkaroon siya ng revolt against the Catholic Church. He is an Augustinian monk, mga kapatid. Di ba? Tignan niyo yung mga oldest denomination, mga kapatid.
And then, ang Anglican Church, yung tinatawag na Church of England. Di ba nakita niyo yung mga Church of England, yung mga basement nila, yung mga design ng simbahan nila, almost the same with us. Sino nagtatag sa kanila? Ang nagtatag sa kanila ay si King Henry VIII. Si King Henry VIII, kaya siya humiwalay sa simbahan kasi hindi siya pinayagan ng Pope na i-divorce niya yung kanyang asawa. Sapagkat in the very beginning of time, wala talagang divorce at hindi sumasang-ayon ng simbahang Katoliko sa divorce, mga kapatid. So, ang ginawa niya, out of his pride, hari siya. Humiwalay siya sa Catholic Church at nagtatag siya ng tinatawag na Church of England or Anglican Church. So, nung naghiwalay siya sa Catholic Church, ang isa sa mga mataas na posisyon sa kanyang gobyerno na si St. Thomas More, hindi sumunod sa ginawa ni King Henry VIII. Kaya nga ang ginawa niya ay pinapugutan niya ng ulo si Thomas More. Ang tindi ng naging persecution sa England during those times sa mga Catholic. Ngayon, ang ginawa, pinapugutan si St. Thomas More. Anong sabi statement ni St. Thomas More before the end of his life? Sabi niya, I must be a good king's servant, but God first. Sabi niya, ako isang mabuting naglingkod sa hari, pero ang Panginoon muna. So, hindi siya nang hinawa na mapugutan siya ng ulo. Ang kanya is to stand on the truth. Hindi siya humiwalay. Hindi siya sumama sa Church of England ni King Henry VIII. Ang Mormons, sino ba ang nagtatag? Si Joseph Smith. Ang Jehovah's Witness, sino bang nagtatag? Si Charles Taze Russell. Ang Baptist, sino ba ang nagtatag? Si John Smith. Ang born again, sino ba nagpasimula? Si Parham. Methodist, Baptist, Anglican, Episcopalian. Lahat-lahat ng yan, tingnan nyo, i-search nyo sa Google. Tanungin nyo, sino ba ang mga founder ng lahat ng ito? So therefore, pagdating dito sa verse 16 ng Luke chapter 10 verse 16, yung rejection sa Panginoong Kristo ay patuloy natin ginagawa kung hindi natin pinapakinggan yung may authority na magsasalita sa atin. And who are they? The Catholic Church, mga kapatid. Kasi sila lang yung may unbroken link. So therefore, sila yung may authority to claim this verse sa Luke chapter 10 verse 16. Kaya nga sabi niya, whoever listens to you, listens to me, and whoever rejects you, rejects me, and whoever rejects me, rejects the one who sent me. So grabe ka, hindi lang iisa yung nare-reject mo. Kung nare-reject mo yung authority ng simbahan, you are rejecting the Lord Jesus Christ. Ang bigat nun. At pagdating ng Judgment Day, yun yung accounting, mga kapatid. Time of accounting. Take note na ang binanggit ng Panginoon ni Jesucristo dito, yung mga syudad na nung una ay nag-reject sa Kanya. Pero sabi niya, it is more tolerable for you than Tyre and Sidon. Kasi ang Tyre and Sidon nga, hindi sila nakapakinig ng mabuting balita. Pero itong Bethsaida at Chorazin ay nakapakinig sila. Tayo din, hindi rin natin pwede i-reject na hindi tayo nakapakinig, mga kapatid. Kaya nga, yung kalimbang ng simbahan, mga kapatid, kahit yung kalimbang ng simbahan, balang araw sa Judgment Day, Lord, sasabihin natin, Lord, hindi ako nakapakinig ng mabuting balita mo eh. Imposible yun, sasabihin ni Lord. Ito, senaryo lang ito, mga kapatid, ha? Lord, hindi ako nakapakinig ng mabuting balita mo eh. Kaya,
wala akong natanggap, wala akong narinig. Hindi totoo yun kasi lahat ng mga chapel, mga simbahan, may mga kalimbang yan, ding, 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 calling us, inviting us. So the fact na hindi mo pinakinggan, hindi mo pinuntahan, despite na may sign na, may warning na, ting, 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 di ba? Hindi ka nakinig, hindi ka pumunta ng simbahan, is you are rejecting the Lord. Mga kapatid. Yan yung purpose ng kalimbang. Tinatawagan tayo. Kaya nga ang Panginoon sa Judgment Day, very just, makatarungan siya. Hinahayaan tayo ngayon sa kasalukuyan. Hinahayaan niya tayo ngayon na, sige, just go ahead. Kaya nga, alam niyo ba na sa Old Testament, although ang term na ito ay ginagamit sa mga kabataan. Kasi di ba kalimitan ng mga kabataan is, sila yung masyadong waldas sa oras, sa panahon. And then kung minsan kapag medyo may edad na, saka lang kaya nga kalimitan ng mga nagsaserve sa simbahan, mga matatanda na, retired na. Pero kaya nga ang term dito na ginamit si Garito is ganito mga kapatid. Sa Ecclesiastico or Ecclesiastes chapter 11 verse 9 or sa mga ngaral sa Tagalog, mga kapatid, ang sinasabi dito. Mga ngaral chapter 11 verse 9. Ito, pakinggan niyo mga kapatid. Lalo na yan sa mga kabataan. No. Sabi dito. Sundan niyo pa sa Bible niyo. Mga ngaral chapter 11 verse 9. Sabi dito. Magalak ka binata sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang ibig mo at lahat ng nakakaakit sa paningin mo. Ngunit alamin mong lahat ng ito'y ipagsusulit mo sa Diyos. So, there is a time of accounting, mga kapatid, for all of these things. Hindi sa ngayon, okay lang, pinababayaan. Sabi ko last previous days is, God is giving us the grace period. Grace period. So, napakahaba ng grace period ng Panginoong Jesucristo. As long as we live, God is giving us the grace period. Pero, pagdating ng araw na even up to the last breath of our lives, ng ating buhay, ay patuloy pa rin tayong nagre-reject sa Panginoong Jesucristo, then, when accounting comes, yun na yung mabigat, mga kapatid. Wala na tayong reason. Sabi niya, rejoice, O young man, while you are young, and let your heart be glad in the days of your youth. Follow the ways of your heart, the vision of your eyes, yet understand that as regards all this, God will bring you to judgment. God will bring us to judgment. So, there is a judgment, there is judgment, there is an accounting for everything, mga kapatid. Yan yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 4, 5 verse 10, di ba? Yan yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, yung sinasabi nito, okay, sige, continuous lang, rejecting the Lord. I-reject natin ang Panginoon sa Kristo. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sabi niya, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive recompense according to what he did in the body, whether good or evil. So, okay, mag-enjoy ka lang, gawin mo lang yung ginagawa mo. Pero, ang sabi nga ng Panginoon, alalahanin mo, ipagsusulit mo ang mga ito sa Panginoon. Yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, yung Ecclesiastes chapter 11 verse 9, mga kapatid. So yung buhay natin yung ngayon, yung panahon natin ngayon is a period, a grace period from the Lord. Kaya wag mong sabihin na, masamang damo to pre, matagal to mamatay. Yung term pala na yan, mga kapatid, is, alam nyo ba na yan ay based from the Bible? Totoo yan. Matagal mamatay. Bakit?
Ang sinasabi dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9, mga kapatid. The Lord does not delay His promise as some regard delay, but He is patient, patient with you, not wishing that any should perish, but that all should come to repentance. So, kaya hindi natin pwede pangangalandakan ng masamang damo, matagal mamatay. This is the reason. 2 Peter chapter 3 verse 9. Ezekiel 33 verse 11. Sa Old Testament, may binanggit din, Ezekiel 33:11. Parallel dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Basahin natin yung Ezekiel, mga kapatid, 33:11. Basahin natin doon. Kung bakit ganun. Kaya huwag mong dapat ipagmamalaki na masamang damo, matagal na mamatay. God is giving you a chance, mga kapatid. Sabi rito, sabihin mong ipinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi natutuwa na ang sinumay mamatay sa kanyang kasamaan. Ibig kong siya'y magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. So you see? Yun yung purpose, yun yung reason. Kaya nga tingnan nyo, marami na ako na-encounter, mga kapatid. Kasi kami, member kami ng AMHC, nagpapakommunion kami sa mga may sakit. Yung alam mo ba na, yung napapakommunion namin mga may sakit. Grabe yung sufferings nila. Talagang nagbibidridden. Meron kami dating napapakommunion is, nabigyan ng Holy Communion is, dati siyang PC. Philippine Constabulary sa Mindanao siya na-assign. Siguro dami niyang kalokohan na ginawa during those times, mga kapatid. Namuhay siya ng grabe siguro. Kilala niyo yung sarili niya. Alam niyo ba na kapag pupunta kami sa bahay nila, sa gate pa lang kami, makita pa lang niya kami, grabe na yung iyak niya. Yung iyak na hagulgul, mga kapatid. Hindi yung iyak na tulo lang ng luha, no. So hindi namin alam kung ano yung niya, pero every time naman makita namin siya, grabe yung hagulgol niya. Kasi, siguro, dahil lang sa PC, alam mo naman ang mga PC, alam ko naman na yung PC. Lahat yung bahay namin, malapit sa school mga PC, iniiwan yung mga baril nila at bala namin nilalo sa bahay. Ang bibigat kasi, yung mga bala ng machine gun, ng M60, mga bala ng M203, iniiwan doon sa bahay. Kasi yung bahay ng tiyahin ko malapit sa school. Yung meron niya doon si Master Mosqueda. Abay, grabe. Yung humihingi ng itlog kay tatay, ilang peraso yun, yung sariwang itlog, tapos tinutungga niya lang. So, ganun, kilala. Alam ko yung mga PC niyan, hilatsa ng mga PC. Philippine Constabulary. Kaya tuwing darating kami sa kanyang bahay, yung mama na yun, nadating PC daw, sabi ng asawa niya. Pagkakita pa lang sa amin sa gate, grabe na yung hagulgol niya, mga kapatid. Pag time will come, ganun, mabuti pa rin si Lord kasi kalimitan na, halimbawa, nagkakasakit ka dahilan sa bisyo na kagagawan mo, mabibidridden ka ng matagal. And during those bedridden time mo, andun yung realization mo, binibigyan ka pa rin at the very last moment of your life, God still is giving you a chance to return to Him. Kahapon, yun din yung senior ko kung bakit hintayin pa natin na mabidridden pa tayo? Bakit hintayin pa natin magkasakit tayo para magbalik loob tayo sa Panginoon? Di ba? Kung magawa natin ngayon, bakit ipagpabukas pa natin? Di ba, mga kapatid? Bakit hintayin pa natin bukas? Tomorrow might be late, mga kapatid. Kasi, once na kahapon ay binabanggit ng Panginoon itong mga lugar na ito sa Lumang Tipan at itong mga lugar na ito ay totoong nag-i-exist.
Ibig sabihin lamang na totoo na pagdating ng Judgment Day ay talagang magsusulit tayo sa Panginoon. Yan, di ba? That is the reality. Kasi kung simple lang naman makukwalify kung totoo yung sinabi ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, siya yung katotohanan. Sabi, I am the way, the truth, and the life. So therefore, lahat ng sinasabi niya sa atin is totoo. Hindi niya tayo, nais na mapahamak. Totoo nag-exist ang Panginoong Jesucristo. That cannot be denied. So therefore, since na totoo ang Panginoong Jesucristo, ibig sabihin, totoo din ang kanyang sinasabi. Grace period, tawag siguro, God is so good. Opo. Because God is so good, He is giving us the grace period. He is giving us more opportune time to return to Him. Kasi sinasabi sa 1 Timothy chapter, sabi niya yan ni Amy Victorio. Yun yung sinasabi sa 1 Timothy 2, 3 and 4. Ibig ng Diyos, ang lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya nga, ang isa sa ito ba mga kapatid, Matthew 24 verse 14, may binanggit dito na ang ganda Sabi niya, and the gospel of the kingdom shall be preached to all nations, then the end shall come. What is the purpose of preaching the gospel of the kingdom? Sabi niya, ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng bansa upang malaman ng lahat sa kadarating ang wakas. Paano mo mahatulan yung hindi nakapakinig ng mabuting balita? Ano magiging accountability nila? Ay, wala akong alam Though sa atin, sa batas natin, ignorance of the law excuses no one. Di ba? Imposible rin. Kasi, hindi pwede na hindi narinig ang pangalan ng Panginoon Jesucristo. Di ba? Kaya nga sinasabi sa Matthew 24:14, and the gospel of the kingdom shall be preached to all nations, then the end shall come. So, that is why, dito sa TikTok, malay natin, hindi naman natin inaangkin na isa rin sa pamamaraan ng Panginoon Jesucristo. This is one way. Through online. Ang TikTok, napakalawak na narating. That is why from time to time, you are speaking in English. Okay. God bless you, Amy Victorio. Ay, praise the Lord. Please include me po sa prayer nyo. Kami ng wife ko, please, si Joy, at saka ako po, wife ko. Pakisama mo ko sa prayer mo, sa mass intention mo po. Lalo na yung sa paglilingkod na ginagawa ko, kami po. Okay, good morning. Bert Brotos Gilamotso. Ang ganda ng apelyido mo, sir. So yun mga kapatid. Thank you, Amy. God bless po. So, yun mga kapatid, na mabuti talaga ang Diyos sa atin. Kasi binibigyan niya tayo ng opportune time, enough time. Pero, kaya wag nating sabihin na wala na ang Panginoon, wala na yung mga lagad. Pero, sinabi nga natin kanina na pinaliwanag natin na ang makaklaim ng authority doon sa Luke chapter 10 verse 16 na sinasabi na yung authority na yon ay makiklaim ng simbahan sapagkat ang simbahan lamang, ang Catholic Church lamang ay siyang may unbroken connection sa mga alagad. And the rest of our separated brethren ay wala po. The Catholic Church lang. Giang Magdalo, good morning po. So, yun mga kapatid. Only the Catholic Church lang. Kaya, if we continue, kaya nga, kung minsan, di ba makikita nyo,
ang Catholic Church, may mga tinatawag na pastoral letters sila, na yung tinatawag, na though sometimes it seems na parang wala naman yan sa Biblia, nasasalita lang ang Catholic Church, wala naman sa Biblia. Pag sinasabi natin yan, ibig sabihin hindi natin naintindihan yung tinatawag na authority given to the church. Yung nasabi dun sa Matthew 16, di ba? 13 to 20, and then Matthew 18:18. Sabi doon, anuman ipagbawal ninyo dito sa lupa, ay ipagbabawal sa langit. Anuman ipaghintulot ninyo dito sa lupa, ay papahintulot sa langit. You see? So kung naintindihan natin yung authority na yun, we will not question the authority of the Catholic Church, mga kapatid. Sinasabi ko yan kasi ako, mga kapatid, naranasan ko rin mapunta sa ibang mga sekta. Sa ibang sekta actually. Sa Southern Baptist, mga kapatid. Sa kasalukuyan, kinalulungkot ko man, aminin ko sa inyo, meron akong pastor na kapatid sa Baptist Church. Missionary siya ngayon doon sa Jensen. Sa akin, it's not anymore out of my hand. Ang magagawa ko lang is to pray na soon or someday, He will return in the fold. He will return in the church. Sapagkat yan naman ang sinasabi ng Panginoon sa John chapter 10 verse 16, mga kapatid, di ba? Na there will be one flock and one shepherd. Iisa lang ang kawan ng Panginoon. Hindi niya binanggit na magkakaroon pa ng ibang mga kawan at magkakaroon pa ng ibang mga pastol. Of course, nagkakaroon ng ibang mga pastol, pero base on the line from Jesus to Saint Peter and so on and so forth. So there will be one flock and one shepherd. Kaya hindi kalooban ng Diyos na, okay lang, non-denominational, non-sectarian. No, ginamit pa yung pinaganda yung term. Pero hindi yan kalooban ni Lord. Hello, Kuya Kulet. Good morning. Last other time, parang hindi kita nakita. Noong nakalipas na mga araw. Okay. So yun mga kapatid. Good morning, Joy Hernandez. Amen. Okay. Medyo busy po. Okay. Okay. So yun mga kapatid, ang sinasabi natin, na alam nyo ba na, sunod-sunod, alam nyo, sinasabi ko nga sa inyo, sunod-sunod itong mga ebanghelyo na ito patungkol sa judgment. Yun nga sabi ko sa inyo na once na paulit-ulit nating narinig iyan, ibig sabihin ay binibigyan ng diin ng Panginoon. Binibigyan ng Panginoon ng diin para tayo ay tumugon. Kaya nga dito hanapin ko mga kapatid, yung sabi doon na, if you hear hanapin ko muna mga kapatid. Okay. Sa Hebrew chapter 3 verse 7, mga kapatid buksan niyo po sa Bible niyo. Hebrew chapter 3 verse 7. Okay. Sabi rito Therefore, as the Holy Spirit says, oh, that today you would hear His voice, harden not your heart as at the rebellion in the day of testing in the desert. Na kapag marinig natin ang boses ng Panginoon, huwag na nating patigasin ang ating mga puso. Kaya nga, ang ebanghelyo na ito paulit-ulit, pare-parehong halos tema,
about the judgment, about accepting the Lord, about rejection the Lord. Kasi binibigyan ng diin ng Panginoon. Yun nga ang sinasabi natin kanina na pinag-uusapan na sinasabi ko na God is giving us an opportune time. God is giving us enough time to return to Him. Na ipinapakita na paulit-ulit itong ebanghelyo about rejection sa Panginoon sapagkat ang rejection sa Kanya is may kaukulang. Judgment pagdating ng araw. Yun mga kapatid. Kaya nga alinaw doon sa John chapter 3, mga kapatid. Alam ko, nakita niyo naman siguro to. Nabasa na yun. Ano na to sikat na sikat tong John chapter 3. Lalo yung John 3:16, di ba? Memorize yan. Kung hindi mo pa memorize, aba, sabi rito. For God so loved the world, sa verse 16, for God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believe in Him might not perish, but might have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through Him. Whoever believes in Him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God. And this is the verdict, that the light came into the world, but people preferred darkness to light because their works were evil. So once na hindi natin tinatanggap ang Panginoon Kristo, ibig sabihin, pini-preferred natin yung dilim. Because Jesus is the light. Di ba? John 8:12. So, kapag tinatanggi natin siya, itinatakwil natin siya, ayaw natin siyang tanggapin, ibig sabihin, we prefer darkness than Him, the light of the world. John 8:12. Jesus said, I am the light of the world. Then later, sinabi niya sa atin, Matthew 5:14, you are the light and salt of the earth. Ayun. Yan. Kaya, sabi dito, and this is the verdict. Ito yung kahatulan that the light came into the world, but people prefer darkness to light because their works were evil. So, ibig sabihin, if we continue to reject the Lord Jesus Christ, we are rejecting the light. Yun na gusto pa natin yung dilim, mga kapatid. Yan, very, For everyone who does wicked things hates the light. Yan. That is how we reject the Lord. If we continue to live evil life, we continue doing evil things, we are rejecting the light. But for everyone who does wicked things hates the light and does not come toward the light, so that his works might not be exposed. Verse 21, but whoever lives the truth that comes to the light, so that his works may be clearly seen as done in God. So you see. Okay, so John chapter. Okay. John 3:36, whoever believes in the Son has eternal life, but whoever disobeys the Son will not see life, but the wrath of God remains upon him. So, whether we like it or not, yun yung hindi natin, Mila, good morning. Okay. Yung hindi natin pamumuhay, ayon sa kalooban ng Diyos, sa kabanalan, ibig sabihin, tayo pala mismo ang nagsiseparate ng ating sarili sa liwanag. Tayo, ibig sabihin, nire-reject natin ang liwanag. Kaya, on the judgment day, kung tahasan or patuloy na tayo ay nagmamatigas sa Panginoon, and then, pagdating ng judgment day, hindi na tayo, tayo yung accountable sa action natin. Hindi natin masabi, Lord, hindi ko narinig yan. Hindi ko alam yan, Lord. Ganun pala, Lord.
Sorry po, hindi ko talaga narinig. Kaso lang, halos lahat ng parte ng mundo ay may mga simbahang Katoliko. Nagkakalimbang pa, despite na narinig mo yung kalimbang ng simbahan. Hindi ka nagsisimba, hindi mo yun pinapakinggan, hindi ka pa rin pumupunta. Binyagang Katoliko ka naman. Di ba mga kapatid? Kaya nga, yung sinasabi ng Panginoon, di ba? Ulitin na ulit natin. For the sake of those sa mga late, hindi nakapakinig. Ang sabi dun sa Matthew 24:14, very clear mga kapatid. And the gospel of the kingdom shall be preached to all nations, then the end shall come. Sapagkat, nais ng Diyos, ang lahat ng tao ay makarinig ng mabuting balita, makarinig ng balita patungkol sa Kanya. So that when judgment come, we have no reason at all na sasabihin natin, Lord, hindi ko po narinig yan, hindi ko po alam iyan. Take note mga kapatid, sa kung nagsisimba ka every Sunday, di ba? Ilan yung mga readings na marinig natin? The first reading, the Psalms, the second reading, then alam niyo ba yung verse na binabasa before the gospel, before the Alleluia, yung sa Alleluia, di ba, in between may verse na binabasa, that comes also from the Bible. Then the gospel. Kaya nga, balang araw mga kapatid, ito yung purpose why the word of the Lord is being preached because of this reason. Na para tanggapin ng lahat, marinig ng lahat. So pagdating sa judgment, ay sorry Lord, hindi ko po narinig yan eh. No, kaya nga ang Diyos ay makatarungan. He wanted us to hear this good news. That is why it is being preached all over the world. Yan. Memorize ko yung Matthew 24:14 na yan. Kasi grabe ang napakahalaga yan palang halaga niyan. Kaya pagdating ng accounting, ng accountability, ng judgment, we have no reason at all na sasabihin sa Panginoon, I didn't hear that, Lord. Please forgive me. I didn't hear that. Hindi natin na yun masasabi yun. Kaya nga, mga kapatid, ang Ebanghelyo ngayon ay pinapaalalahanan tayo. Sabi ng Hebrews chapter 3 verse 7, sabi niya, Today, if you hear the voice of the Lord, harden not your heart. Kapag narinig natin ang mabuting balita, ang salita ng Diyos sa araw na ito, huwag na nating patigasin ang ating ulo. So, ang bottom line is iniimbitahan tayo ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya, magbalik loob tayo sa Kanya. Magbalik loob tayo sa Kanya. Sa anong paraan? Tayo sa Catholic Church, ang paraan ng pagbabalik loob natin, ang first step na gagawin natin is we have to go to confession. Meron tayong tinatawag na Sacrament of Reconciliation. Yun yung first na gagawin natin. Then after that, pagsikapan natin through the grace and mercy of God na mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Mamuhay ayon sa Kanyang salita. Yan yung paraan mga kapatid. So that on the judgment day, mga kapatid, ay wala tayong takot na humarap sa Panginoon. Di ba, mga kapatid? Parang halimbawa, yung asawa mo na sa abroad. Pag sinabi ng asawa mo na, uuwi ako, pero hindi niya sasabihin kung kailang date. Kapag may ginagawa kang masama, ay sigurado matatakot ka
kakabahan ka araw-araw. Hindi ka magiging balisa ka. Kasi alam mo, you are not may ginagawa kang masama dahilan sa asawa mo ay nasa abroad. Pero nung sinabi niya na uuwi siya at hindi niya sinabi kung kailan, mababalisa ka. Kasi magugulat ka baka during the time na gumagawa ka ng kalokohan, ay mahuli ka niya, makot on the act niya na gumagawa ng kalokohan. Pero kung wala kang ginagawang masama, pag sinabi ng asawa mo na uuwi siya, bagamat hindi niya man sasabihin kung kailan, you are full of excitement. You are full of happiness. Na excited ka na kapag makita mo siya ay masayang-masaya yung kalooban mo. Handang-handa ka. The same with the Lord. Sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, hindi niya kaya nga, basahin mo sa Bible, wala siyang sinabi na sa kung kailan siya babalik. Basta ang sinabi niya, babalik siya. Ang comparison pa nga katulad ng magnanakaw, ng lightning. Ang magnanakaw, hindi sasabihin ng magnanakaw kung kailan siya o anong oras siya magnanakaw. Ibig sabihin lang ipinapakita ng Panginoon that we need to prepare ourselves. At ang paraan ng paghahanda ng ating sarili is sa paraan na namumuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Nakakapatid. So, maybe that is by now, mga kapatid. Hingin natin yung grasya ni Lord na kung sa ngayon ay sa kasalukuyan, we are struggling. Sana. We are struggling in sin. Hindi natin sana ini-enjoy. We are struggling in sin. Let us ask the Lord the grace. Lord, hirap ako sa part na ito eh. Hirap akong makalaya sa part na ito. Tulungan mo ako, Panginoon. Give me the grace, give me the strength, give me the courage na maiwan ko itong mga ginagawa ko na hindi ayon sa kalooban. Siguro yun yung ipipray natin, mga kapatid. I-pray natin, Lord, give me the grace in my own way, in my own capacity, ay hindi ko magawa ito, Panginoon. But I need your grace. Give me the courage. Give me the strength para masunod ko ang kalooban mo. Mga kapatid. So, siguro maybe that is by now, mga kapatid. At kaya, itong ginagawa natin is, bagamat tayo'y like ko lang, ay pinagpatuloy natin sapagkat, John Tanola, ay good morning po, John. Joanne, sorry. Last other day, tama napansin kita. Joanne. Thank you for coming back. So, yun mga kapatid. Ang ebanghelyo ngayon, ang mabuting balita ng Panginoon, ay lagi siyang nagpapaalala sa atin. Ang napakatyaga ng Panginoon, napakamahabagin siya. Kaya nga, try nyo kung gaano siya kamahabagin. Try nyo basahin yung aklat ni Hosea. Makikita natin doon yung grabe yung katyaga ng Panginoon, grabe yung pag-ibig niya. Kaya nga nabuo yung kanta doon sa simbahan, come back to me with all your heart. Cheer us apart. Trees the open, go straight and tall. Not at all. Long have I waited for your coming home to me and living deeply are you life. Diba? Yung prodigal son. Tingnan yung prodigal son. Tingnan nyo sa mga gifts, Joanne. Yung prodigal son, diba? Makikita nyo dun sa Luke chapter 15. Makikita natin dun, madungis na siya. Madungis na siya. Maaring gusgusin na siya. Butas-butas na yung mga damit niya.
Pero nang bumalik siya sa tahanan ng kanyang ama, nakita kaagad siya ng ama at sinalubong at tinakbo siya kaagad. You see, madungis na siya. Pero nakilala at na-recognize siya ng ama yung kanyang anak sa pagbabalik ng kanyang anak. At tinakbo niya at niyakap yung kanyang anak. Ang ibig sabihin nun mga kapatid, ibig sabihin, all day long, every day, the father of that prodigal son is waiting for his son to return. The same with us, God is waiting us every day to return to Him. Inihintay tayo ng Panginoon mga kapatid. Yan nga, sabi ko lagi, ang motivation why we need to return to the Lord sapagkat itong grace period na ito ay hindi natin alam kung hanggang kailan. Hindi natin alam kung bukas buhay pa nga tayo, kung mamaya, or tomorrow, or makalawa. That is why, huwag nating waldasin itong grace period na ito mga kapatid. Kaya nga yung kanta na, ayaw kung alam niyo yung kanta na yun. Ito, kantahan ko kayo mga kapatid. Maganda tong kanta na to, related sa pag-uusapan. And then maybe dito ako mag-end. Okay. Sundan niyo ako kung alam niyo itong kanta na to. Ang ganda ito mga kapatid. Dahil lang mga kapatid ay nahanap ko. Tingnan natin to. Ito na mga kapatid Susie, thank you sa mga roses. Good morning, Susan Delbo. Oh, thank you. Ito ang kanta mga kapatid, kantaan ko kayo. Related lang sa pinag-uusapan natin. Patawad, Panginoon, sa bawat nagawa kong kasalanan. Pinagsisisihan ko ito ng lubusan upang di na muli pang balikan. Ang aking buhay noon, wala itong pag-asa pang babago. Ngunit ikaw ang nagbigay kabuluhan, pag-asa at pagmamahal. Kung pag-iisipan ko ang iyong pagmamahal, di sana lumayo pa sa iyo. Ayaw ko nang umibig pa nang higit pa sa iyo. Ang linulot ng mundong ito, alam kong di ayon sa'yo. Sa aking pagbabalik, alam kong bukas lagi ang iyong palad. Tulungan mo ako
sa aking kahinaan, at lagi mo akong gabayan. Salamat, Panginoon, purihin ka sa iyong katapatan. Pangako mo ang iyong kapatawaran. Salamat po, Panginoon. Kung pag-isipan ko ang iyong pagmamahal, di sana lumayo pa sa iyo. Ayaw ko nang umibig pa nang higit pa sa iyo. Ang dinulot ng mundong ito, alam kong di ayon sa iyo. Salamat, Panginoon, purihin ka sa iyong katapatan. Pangako mo ang iyong kapatawaran. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Panginoon. I am very in love with that song, mga kapatid. Very grabe yung pag-ibig ng Diyos sa atin. That is why He continuously giving us this opportune time, the grace period, mga kapatid. Hindi pa bumababa yung asawa ko. So, kantahan ko ulit kayo ng isang kanta. Ang manawa, umalis na lang. Itong kanta na to ay yung 19. Tagal ito narinig ko itong kanta. Alam mo bang kumanta nito is mga sundalo, mga kapatid, mga tandaan ko pa, 3rd Infantry Battalion yata o 38 IV ang kumanta nito. So i-share ko sa iyo habang may hindi pa bumababa ang si Res Valdez pala kumanta nito, mga kapatid, ang original. Tupang Ligaw. Kakantayin ko. Ang manawa, out na lang. Okay. Narinig ko to. Since then, during those times na bata pa ako, narinig ko na to. At ito'y tumimo sa puso ko na hindi ko makalimut-limutan until the very day. Sabi dito sa Tupang Ligaw, malapit na namang lumubog ang araw, dilim ng gabi darating na naman. Sa paghimlay mo'y isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay mo'y di mo na mamalayan. Sa bawat sandaling darating at papanaw, buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw.
Lumipas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay mo'y di mo na mamalayan. Sa bawat sandaling darating at papanaw, buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw, para kang isang tupang ligaw, para kang isang tupang ligaw. Yan, mga kapatid. Ang ganda ng kanta, di ba? Kasi nirelate natin sa Ebanghelyo ngayon. Last na lang to, mga kapatid. Isa pa ko, kakantaan ko kayo yung itong kanta na ito ay na-in love din ako sa kanta na ito nung uma-attend pa ako sa Southern Baptist Church. Ito yung kinakanta ng anak ng pastor namin. Kinakanta niya. Kaya, hanapin ko yung lyrics. Okay, ito. Last na ito, mga kapatid. Yung ayaw sa boses ko, out na lang po. Okay, ito yung kanta na nung naging baptist ako. Ito yung kanta na gusto ko, sabi dito. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan. Naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman, siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Kristo, kung wala ka sa buhay ko? Okay, mga kapatid. So, yan lang yung binahagi ko sa inyo. Those 3 songs related to our gospel reading of today. Na nagnanais ang Panginoon
na kilalanin natin siya, at tanggapin natin siya bilang Panginoon ng ating buhay, bilang tagapagligtas, bilang manunubos, bilang hari, at bilang manggagamot. Kaya, mga kapatid, lastly, may parting word na nasabi sa Hebrew chapter 3 verse 7, if you hear the voice of the Lord, harden not your heart. If you seems is parang nagka-crumble yung buhay mo, yung mundo mo, yung parang bigat ka na doon sa mga pasanin at dalahin mo, the Lord is inviting you to come to Him. Yan yung sinasabi sa Matthew chapter 11 verse 28. Come to me, all you are labor and heavily burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you, for my yoke is easy and my burden is light. At isa sinasuggest ko rin sa inyo, if you think na parang bigat ka na sa sitwasyon mo, we have the sacrament of reconciliation in the church. Go to the sacrament of reconciliation. Go to the confession, mga kapatid. And allow yourself to be free. Allow yourself to be, to enjoy life, to have freedom, mga kapatid, by allowing Jesus, our Lord, to be the center, the master, the Lord, the healer, the King of your life, mga kapatid. So maybe that is by now, Shalom. Ang background ko pala is background altar ng Immaculate Conception Parish ng Vista Verde, Executive Village ng Cainta, Rizal. So that is by now, mga kapatid. May God bless you all na mga nag-send ng gifts, sa apat na nag-share, sa mga nag-likes, 2,000.2.3. So, hindi naman natin lahat ng 1,000 na, ayan ay 2,003 din ang yung mga nag-tap ng screen. Kayong lahat, kilala kayo ng Panginoon, magi yung hindi man nag-tap ng screen, yet you consider to listen. As ako, mga kapatid, sa panalangin ko, hindi ko man kayo isa-isa na masama sa aking panalangin, but in my regular prayer, ay sinasabi ko lagi sa Panginoon, Panginoon, pagpalain mo yung mga taong nagkakaroon ng connection sa akin in many ways, sa anumang paraan. Ikaw po nawa magpala sa kanila, hindi kuman mabanggit yung kanilang mga pangalan, basta lahat ng mga tao nagkakaroon sa akin ng connection, whether negative man or positive way, ay si Lord na ang bahala na magpala sa atin. So that is by now, mga kapatid. Shalom, and may God bless us and continue to keep us safe and sound sa araw na ito kasama ng ating mga mahal sa buhay at ating mga ari-arian. So that is by now, mga kapatid. May God bless us all. Amen, Kuya Kulit.